Welcome back sa aking YouTube channel, Jeremy's TV Manila. Like, share, and subscribe. Anyway, wala nang kumbay, libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So, ang topic natin ngayon for today's reflection o ang mabuting balita sa araw na ito. Naranasan mo na ba ang maglakad sa kadiliman? Di ba? Na kahit confident ka, di ba? Baka natatakot ka rin dahil hindi mo alam kung ano yung susunod na bawat hakbang mo sa iyong paglakad sa gitna ng dilim, no? Ganyan din po sa ating buhay, na kung minsan may mga desisyon tayo na parang napakadilim, di ba? Na parang bang ang labo kung paano mo talaga didesisyonan yung bagay na ang dami ang nakataya sa'yo, di ba? Halimbawa, iiwan mo na ba yung pamilya mo, no? Mag-a-abroad ka na ba? Sasali ka ba sa mga investment na nangi-scam? Magsusugal ka ba? Mga ganun ba, no? Na napakahirap po, no, na desisyonan. Kaya sabi sa Salmo chapter 119 verse 105, ang salita nyo, O Diyos, ay katulad ng ilaw na nagbibigay liwanag sa aking dadaanan. So ibig sabihin po, no, kapag meron tayong bagay na kailangan desisyonan, lalo na po kung major decision to sa ating buhay, doon tayo pipili doon sa may salita ng Diyos. So halimbawa nga, di ba, may offer sa'yo na illegal pero kikita ka ng malaki, di ba? Dahil gipit ka ngayon, baon ka sa utang, kailangan mo ng pera, mag-iisip ka ngayon, tutuloy ba ako o hindi, di ba? Kung tutuloy ako, posibleng kumita ako ng malaki, masasolve na lahat ng problema ko. Subalit kung bubusisihin mo mabuti, tama ba to? Gusto ba ni Lord to? O baka naman pag tinuloy ko to, mas mapapahamak pa ako. Imbis na masusolusyonan yung problema ko dahil illegal ang pinasok ko, baka makulong ka pa dyan, di ba? Di ba, magbenta ka ng drugs, di ba? Yan ang pinakamadali, di ba? Tutuloy ba o hindi? Paano kung masakote ka, di ba? So doon tayo, no? Doon tayo sa may salita ni Lord, na kung saan alam mong mali na yan. So ibig sabihin, wag mo nang ituloy, no? Bagamat ang offer niyan mabilis ang kita para mabilis ang masolusyonan yung problema po. So sa totoo lang po, no, mga kapatid, mahirap din yung utos ni Lord, yung sundin ang kanyang mga utos, na yung iba parang mahirap lunukin ang desisyon na yan. So halimbawa, di ba, meron kang nakaaway, isa sa mga pinakamalapit na kaibigan mo o mismo kapamilya mo, parang matinding ginawa sa iyo, parang napakahirap, no, ang utos ni Lord na magpatawad ka. Ipanalangin mo yung mga taong sumisira sa iyo, no, chinichismis ka, minamarites ka. Paano mo gagawin yun, di ba? Parang napakahirap po, no? Pero sabi nga ni Lord, sa tao mahirap yun, pero pag pinili mo si Lord, napakadali po, no? Kaya niya, no? Kaya niyang baguhin, kaya natin gawin dahil sa presensya ni Lord, no? Bagamat mahirap po, no? Mahirap talaga yan, na marami tayong decision sa buhay na talagang parang tayo mismo ay mahihirapan, ayaw natin, masakit sa kalooban natin. Paano mo yun ibibigay, no? Paano mo isasacrifice ang sarili mo sa bagay na parang salungat sa damdamin mo? Pero yun po kasi ang utos, no, na magpatawad, gumawa ng mabuti. So hindi naman po tayo papahamak ni Lord. Kung ano yung tama, doon po tayo. Kaya sa mga kapatid natin nanonood sa aking vlog na may problema sa pamilya, magulo, madilim, yung sakit, no, na matindi na dinaranas mo, nakaratay ka ngayon, ang hirap, may cancer, may taning na sa buhay, lahat yan nasa kadiliman po. Madilim na yugto ng ating buhay. So huwag pong kalimutan na tumawag kay Lord, ipaubaya, dahil ang lahat naman ng yan ay
ay may control ang ating Diyos. Kaya sa mga kapatid natin ngayon, ipanalangin po natin, sabay niyo ako sa napakasimpleng dasal lang. Lord, i-bless niyo po mga kapatid naming nanonood sa aking vlog, na malubha na po ang karamdaman. Sobrang hirap ng dinaranas nila. Ipuhin niyo po ng iyong mapagpagaling na kamay. Haplusin niyo po at tanggalin ng kanilang karamdaman. Alam naman po namin na walang imposible sa iyo kung iyong loloobin. At ganoon din po sa mga pamilyang nasa sa dilim ng sitwasyon ngayon, hirap magpatawad, nag-aaway-away sila. Ipuhin niyo po ang kanilang puso na maging mapagkumbaba, mapagpatawad, at higit sa lahat ay masunod ang iyong kautusan. Ganon din po sa financial, Lord, na kailangan namin lahat, lalo na po yung mga kapatid namin walang-wala po talaga. Na ultimo pambili ng 1 kilo lang ng bigas, pinoproblema pa, Lord, kung saan nila hanapin. Yakapin niyo po na mahigpit. Patawarin niyo po kami sa aming mga kainahan at kasalanan. Ang lahat ng ito hiniling namin sa matamis na pangalan natin, Panginoong Yesus. Amen and amen. To God all be the glory. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Thank you very much, when God first.